Ang sinag ng hapon ay sumisid sa malaking bintana ng silid. Gawaan ni Ellen Reyes, pinupuno ang espasyo ng gininto ang liwanag na nagliliwanag sa mga tumpok ng tela at ang masalimuot na borda na nakakalat sa mga mesa. Amoy almirol at sariwang tela, halo na may bahagyang tamis ng pinya na bumubuo sa hibla ng pina ang nagpapuno sa hangin. Sa isang sulok, nakaupo si Ellen Lima at kalahating buwan ng nagdadalang tao, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may tiyaga at gilas, nagbubulda ng isang detalyadong disenyo ng sampaggita at gumanela sa isang puting tela ng pinya. Ito ay pa sa kanyang barot saya na gagamitin niya sa nalalapit na paglulunsad ng proyekto ni Marco. Bawat tusok ng karayom ay isang dasal, isang pagnanais na muling pagdugtungin ang mga gusot na sinulid ng kanilang pagsasama. Naaalala niya pa ang tamis ng simula ng kanilang pagmamahalan, ang mga pangako sa ilalim ng buwan sa Palawan, ang mga pangarap na pinagsaluhan nilang dalawa. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay tila malabong larawan na kumukupas. Si Marco, ang kanyang asawa, ay bihirang umuwi ng maaga. Laging may dahilan, ang trabaho, ang mga pulong, ang pangako shores. Ang mga yakap niya ay mas formal na ngayon. Ang kanyang mga halik ay maligawang. May malamig na dingding na unting lumitaw sa pagitan nila. Isang hindi nakikitang hadlang na nagpapabigat sa puso ni Ellen. Ang kanyang ngiti, kahit napilit, ay isang maskara na suot niya para sa sarili at para sa bata sa kanyang sinapupunan. Para sa iyo, anak, bulong niya, inaplos ang bilog na tiyan. Para sa atin, Marco. Sana ay makatulong ito. Ang paggawa ng barot saya na ito ay hindi lamang isang proyekto para kay Ellen. Ito ay isang panalangin. Isang huling pagtatangka na muling buhay ng apoy na unting naglalaw. Ang bawat pinong tahi ay nagtatago ng kanyang pag-asa, pagmamahal at ang unting pagdududa. Alam niyang abala si Marco sa kanyang pinapangarap na pangako shores, isang marangyang resort sa Palawan. Ngunit ang ambisyon ba ay dapat na ipagpalit sa init ng kanilang tahanan? Ang mga tanong na ito ay bumubulid sa kanyang isipan, tila mga sinulid na nagiging buhol. Isang huni ng busina ang umagaw sa atensyon ni Ellen. Hindi iyon ang busina ni Marco. Ilang sandali lang, isang masiglang yapak ang umalingaw sa pasilyo. Kasunod ang boses na puno ng sigla at saya. At Ellen, nandito na ang paborito mong kapatid. Pumasok si Sofia Reyes, kapatid ni Ellen, sa silid, gawaan. Nakasuot siya ng kaswal na denim shorts at isang puting shirt, ngunit ang kanyang presensya ay parang sikat ng araw, puno ng enerhiya at buhay. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakatali ng maayos para sa kanyang trabaho bilang flight attendant ng Dahon Air, ay nakalugay at bumagsak sa kanyang balikat. May dala siyang isang bag na may logo ng airline, at mula rito ay inilabas niya ang mga pasalubong, isang kahon ng chocolate mula sa Switzerland, at isang maliit na panyo na may bordang pares. Oh, kaya, nandito ka pala, ngiti ni Ellen, na tila gumaan ang kanyang loob sa presensya ng kapatid. Hindi mo naman kailangan magdala ng kung ano-ano. At naman, syempre, kailangan yan. Miss na miss ko na ang ate ko. At syempre, ang pamangkin ko, sabi ni Fia. Iumuko at bumalik sa pisngi ni Ellen. Pagkatapos ay maingat na hinaplos ang kanyang tiyan. Ang laki na niya, malapit na talaga, ang baby. Habang ikinukwento ni Fia ang kanyang mga nakakatawang karanasan sa flight, ang mga kwento ng iba't ibang pasahero, at ang kagandahan ng mga lugar na kanyang napuntahan, tahimik na pinagmamasdan ni Fia ang kanyang ari. Sa likod ng mga ngiti ni Ellen, nakita niya ang bahagyang pamamaga
Sa ilalim ng mga mata nito, ang pagod na hindi kayang itago ng kanyang masinom na mahike. O, ang boses ni Ellen, bagamat malambing, ay may bahid ng kalungkutan na kinikimkim niya. Ate, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Fia na ang boses ay bumaba sa isang mas seryosong tono. May problema ba kayo ni Kuya Marco? Pansin ko kasi, mas lalo siyang nawawala sa bahay. Tapos ikaw? Iba ka. Nagpilit ng ngiti si Ellen. Ayos lang ako, saya. Alam mo naman, abala lang talaga si Marco sa proyekto niya sa Palawan. Malaki ang pinuhunan niya doon. At ako, eto, abala sa mga design ko. Kailangan nating kumita, lalo na't paparating na ang baby. Ngunit hindi kumbinsido si Kia. Kilala niya ang kanyang ate. Ang pagmamahal ni Ellen para kay Marco ay malalim at ang kanyang mga salita ay hindi tugma sa lungkot na nakikita niya sa mga mata nito. Lumapit si Fia at umupo sa tabi ni Ellen. Inawakan ang kamay nito. Ate, hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Magpakatotoo ka. Dati tuwing may problema ka, sinasabi mo sa akin. Ngayon, iba ka. May kinikintin ka. Napabuntong, hininga si Ellen. Ang kanyang mga mata ay nanubig. Ngunit pinigilan niya ang luha. Wala, siya. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Para sa bibi. Mahigpit na hinawakan ni Sia ang kamay ni Ellen. Ate, tandaan mo ang palagi nating sinasabi ni nanay. Ang pamilya, ang pundasyon ng ating lakas. Nandito ako para sa iyo, ate. Ano man ang mangyari. Kaya kung may gumugulo sa isip mo, sabihin mo lang, hindi ka iisa. Ang mga salita ni Sia ay nagdulot ng bahagyang ginhawa sa puso ni Ellen. Sa kabila ng lahat, mayroon siyang kapatid na karamay. Ngunit ang bigat ng lihim ay masyadong mabigat para ibahagita sa ngayon. Gabi na nang umuwi si Marco. Ang oras ay lampas 2:00 na, at ang bahay ay tahimik na. Narinig ni Ellen ang tunog ng kanyang kotse at ang pagbukas ng pinto. Nagtangka siyang bumangon mula sa kama. Ngunit narinig niya ang kanyang yapak na diretsyo sa opisina. Naghintay si Ellen ng ilang sandali, pagkatapos ay dahang bumangon at nagtungo sa opisina. Nakita niya si Marco, nakaupo sa kanyang desk. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang kurbata ay nakaluwag at ang kanyang mukha ay halatang pagod at puno ng tensyon. Ay mga dokumento na nakakalat sa mesa. Marco, gising ka pa pala, mahinang sabi ni Ellen. Napaigtad si Marco. Tumingala siya at may bahid ng pagkabiglas sa kanyang mga mata na agad namang napalitan ng pagod. Ellen. Bakit hindi ka pa natutulog? Naghihintay ako sa'yo. Sagot ni Ellen. Lumapit at naglagay ng basong tubig sa mesa niya. Kumain ka na ba? Umiling si Marco. Wala akong gana. Ang daming problema, Ellen. Ang pangako, Shores, tilangan ko, ang suporta ni Don Alejandro Sandoval. Kung hindi, baka mawala ang lahat. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Naupo si Ellen sa upuang nasa tapat niya. Bakit? Ano bang nangyari? May mga investors na umatas. Kailangan ko ng malaking halaga para matuloy ang proyekto. At si Don Alejandro lang ang makakapagbigay nun. Pero ang kapalit, ang dami niyang hinihingi. Ang dami niyang kondisyon, paliwanag ni Marco,
na tila kinakausap ang sarili. At bukas ang gala. Ang paglulunsad. Ito ang pinakamahalagang gabi para sa proyekto. Kailangan lahat maging perpekto. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Ellen. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang halo ng pagkabahala at isang bagay na hindi masabi ni Ellen. Ellen, sa gala bukas, kailangan kang maging perpekto. Ang iyong hitsura, ang iyong kilos. First impressions are everything, lalo na sa mga taong kagaya ni Don Alejandro. Kailangan nating ipakita sa kanila na solid tayo, na karapat, dapat tayo sa kanilang tiwala at pera. Mahali ba kitang pagkatiwalaan dito? Ang mga salita ni Marco ay tumama sa puso ni Ellen. Maari ba kitang pagkatiwalaan dito? Hindi niya sinabi, sama tayong harapin ito, o kailangan kita. Sa halip, ang dating niya ay tila siya ay isang bahagi lamang ng kanyang plano, isang kasangkapan upang makamit ang kanyang layunin. Ang kanyang presensya, ang kanyang kaganahan, ay tila isa lamang puhunan. Oo, Marco, mahinang sagot ni Ellen na ang kanyang boses ay tila nawalan ng lahat ng kulay. Maaari mo akong pagkatiwalaan. Ang mga gusot na sinulid sa kanyang puso ay lalong dumami. Sa isang exclusive bar sa Bonifacio Global City, ang dim light at musikang lounge ay lumilikha ng isang kapaligiran ng misteryo at intriga. Umupo si Marco sa isang leather sofa, habang sa tapat niya ay si Katrina Sandoval. Suot ni Kat ang isang makintab na itim na cocktail dress na nagpapakita ng kanyang katawan. Ang kanyang ngiti ay mapang, akit. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. So, Marco, sabi ni Kat, abang dahang umiinom ng martini, ang kanyang boses ay tila pusa. Nakausap ko na si Daddy. At dahil sakin, pumayag siyang tignan ng proyekto mo. Ang pangako shores na yan. Nakahinga si Marco, ang maluwag. Salamat, Kat. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamat. Tumawa si Kat, isang bahagyang tawa na puno ng pagkapanalo. Huwag kang magbadali, Marco. Hindi pa tapos ang lahat. Sabi ni Daddy, kailangan mo pa ring patunayan na karapat. Dapat ka. Alam mo na, ang reputasyon ng mga Sandoval, hindi namin basta ibinibigay sa kung sino lang. Lumapit si Kat. Ang kanyang kamay ay dahang lumapat sa braso ni Marco. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at kula, isang pulang, dugo na kulay. Kailangan mo akong kumbinsihin, Marco. Ipakita mo sa akin na seryoso ka, na desidido ka, at handa kang gawin ang lahat para sa proyekto mo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya, puno ng hamon. Pinilit ni Marco nang ngumiti. Kahit na naramdaman niya ang isang lamig na gumapang sa kanyang likod. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Kat. Ang mga kilos, ang mga salita, ang pagdapo ng kanyang kamay, lahat ng ito ay may mas malalim na kahulugan. Si Kat ay isang predator. At siya, si Marco, ay isang biktima na gustong makuha ang kanyang biktima. Ngunit ang pangako ng pera, ng tagumpay, ay mas matindi kaysa sa kanyang konsensya. Ang kapangyarihan ni Don Alejandro, at ang ganda ni Kat na tila may lason, ay humahatak sa kanya. Gagawin ko ang lahat, Kat. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila nagulat sa kanyang sarili sa pagkasila ng boses niya. Gagawin ko ang lahat. Ngumiti si Kat, at ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Magaling. Gusto ko yan, Marco. Gusto ko ang mga lalaking desidido.
bukas sa gala. Ipakita mo sa lahat na karapat, dapat kang maging bahagi ng mundo namin. At ako, tutulungan kita. Ang kanyang daliri ay dahang gumuhit sa labi ni Marco. Isang galaw na puno ng pagmamay-ari. Si Marco, sa kabila ng takot, ay naramdaman ang isang kakaibang pagkahumaling sa kanya. Ito ay ang kapangyarihan na pinapangarap niya, ang tagumpay na handa niyang ipagpalit ang lahat. Pumalik si Ellen sa kanyang silid, gawaan, ang mga salita ni Marco ay umalingong sa kanyang isipan. Kailangan kang maging perpekto. Tinitigan niya ang puting pinya na may bordang sambaghita at gumamela. Ito ay hindi lamang isang damit. Ito ay isang sagisag. Isang sagisag ng kanyang pag-asa, ng kanyang pagmamahal na tapat para kay Marco, ng kanyang pagnanais na muling pagdugtungin ng kanilang pagsasama. Sa bawat tusok, inilalagay niya ang kanyang buong puso. Ang borda ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila isang liwanag sa dilim. Umaasa siyang sa pagsuot niya ng damit na ito, ay makikita ni Marco ang kanyang halaga, ang kanyang pagmamahal, at ang halaga ng kanilang pamilya. Umaasa siya na ang gabing iyon ay magiging simula ng paghilom, hindi ng pagguho. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ginawa niya, at sa bawat hibla ng sinulid, naroon ang isang pagnanais na muling makahanap ng pag-asa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na tinig na bumubulong. Isang tinig na puno ng pag-aalinlangan. Ang mga sinulid ng kanyang buhay ay mas lalong nagiging buhol, at hindi niya alam kung paano niya ito lulutasin. Ang magarang Grand Peninsula Ballroom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier na kristal. Ang bawat isa ay tila nagpapamalas ng sariling galaksi ng mga bituin. Naghalo ang amoy ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak, at ng mga imported na alak, lumikha ng isang halo na, sa ilan, ay parehong nakakalasin at nakakapanakit sa kanyang pandama. Ang mga nagsidalo ay pawang naglalakihang personalidad sa mundo ng negosyo at lipunan, suot ang kanilang pinakamahal at pinakamagagarang kasuotan. Bawat isa ay tila may dalang sariling kwento ng tagumpay at kapangyarihan. Naramdaman ni Ellen ang isang malamig na kaba na gumapang mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puting barot saya na may masalimuot na borda ng sambaghita at gumanela. Isang sining ng pag-asa at pag-ibig na kanyang ibinuhos ay tila naiiba sa kanilang kumitsinang na mundo. Ito ay simple, ngunit elegante, isang pagpapakita ng kanyang pagiging tunay. Ngunit sa gitna ng lahat, ng pabalat, na ginto, naramdaman niya ang kanyang sarili, na tila isang panauhing hindi dapat naroroon. Isang gabi dapat ito, ang pagdiriwang para sa simula ng isang pangarap. Ngunit para kay Ellen, tila isa itong paglalakbay sa isang mundo na hindi niya kailanman naramdaman na kanya. Ellen, narito ka lang, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila abala na. Inalalayan niya ang kanyang baywang, isang formal na kilos, kaysa sa isang nagmamahal na yakap. Kailangan kong batiin si Senador de la Cruz at ang pamilya Rosas. Sila, ang mga potential na investor, na matagal na nating hinihintay. Bago pa man siya makasagot, binitiwan na siya ni Marco. Tila isa lang siyang estatwa, isang palamuti, na naroroon para kumatawan, hindi para magkaroon ng sariling boses o damdamin. Pinilit ni Ellen ng mamiti, ang kanyang mga mata ay sumunod sa bawat kilos ni Marco habang siya ay abala sa pakikipagkamay at pakikipagpalitan ng mga ngiti na tila isang politiko na nangangampanya. Ang bawat tingin, bawat galaw ay tila kinakalkula, may layunin. Ang pangako, sure ang sentro ng kanyang mundo, at si Ellen, sa gabing iyon ay naramdaman niyang nasa dulo lang ng kanyang paningin. Ang kanyang puso
ay nanikship, ngunit sinubukan niyang ipagtanggol si Marco sa kanyang isip. Pabala lang siya. Ito ang pangarap niya. Kailangan niya ang tagumpay. Ngunit gaano pa katagal niya kayang ilaban ang pader ng pagkamanhid na unting lumalaki sa pagitan nila. Napilitan si Ellen na maglakad, umaasang may makikita siyang pamilyar na mukha o kahit sino man lang na makakausap. Ngunit ang bawat ngiti na ibinabalik sa kanya ay tila formal at hindi totoo. Ang bawat pares, ang mata, ay tila sinusuri siya, hinuhusgahan ang kanyang simple, ngunit eleganteng kasuotan. May narinig siyang bulungan tungkol sa kung paano niya nakamit si Marco, at ang mga tingin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang tiyan ay unting sumasakit, at ang bigat ng pagkabigo ay umpisang bumalot sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, kung saan naroon ang kanyang anak. Kailangan kitang maging matatag para sa iyo, anak. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa ballroom. Isang silakbo ng mga bulong at paglingon ang sumabog na parang kuryente. Tila mayroong puwersang nagpapahinto sa oras. Sa bungad ng malaking pintuan, lumitaw si Katrina at Sandoval. Ang kanyang presensya ay tila isang alon ng karangyaan at kapangyarihan. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na gawa sa seda na may mataas na slit na nagpapakita ng kanyang mahabang binti. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang buhok na nakapusod ng perpekto ay tila isang korona. Ang kanyang labi ay pininturahan ng pulang, dugo, at ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas at pagkapanalo. Siya ay naglakad na tila siya ang reyna ng gabing iyon, bawat hakbang ay may lakas at tiwala sa sarili. Ang mga mata ni Kat ay agad na nakakita kay Marco. Walang aalinlangan, diretsyong nilapitan niya ito. Ikot ang mga mata ni Ellen. Umasa siyang lalayo si Marco o gagawa ng kung anuman. Ngunit hindi. Tumayo lang si Marco. Doon. Tila isang estatwa. Nang makalapit si Kat, walang pasabi. Niyakap niya si Marco ng napaka-init. Isang yakap na tila hindi lamang formal na pagbati. Ang kanyang labi ay lumapat sa pisngi ni Marco, at ang tagal ng yakap na iyon ay tila walang katapusan. Marco, daling, sabi ni Kat. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamay-ari. Halos marinig sa buong silid. Hindi ko akalain na makikita kita agad. Ang gwapo mo ngayong gabi. Ang dugo ni Ellen ay tila nilalamig. Ang isang matalim na kirot ay tumusok sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang business. Ito ay higit pa doon. Ang paraan ng paghawak ni Kat kay Marco, ang paraan ng pagtingin niya dito, at ang paraan ng pagtanggap ni Marco sa yakap. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang katotohanan na matagal nang pinipigilan ni Ellen na aninin. Pinilit ni Ellen na manatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang purse. Huwag kang magpahalata, Ellen. Huwag. Ngunit ang mga mata ni Kat, nang makita niya si Ellen sa malayo, ay tila nagningning na may masamang hangarin. May isang ngiti na lumabas sa kanyang labi, isang ngiti na puno ng panunuya. Abala si Marco sa pagpapakilala kay Kat kay Don Alejandro Sandoval, ang kanyang ama. Mon Alejandro, ito po si Katrina, ang aking business partner. Siya po ang tumulong sa akin para makarating tayo sa puntong ito. Ang boses ni Marco ay tila may aalinilangan sa huling bahagi ng pangungusap, ngunit agad niyang inalis ang
aalinlangan sa kanyang mukha. Si Don Alejandro ay isang matangkad at malakas na lalaki na may tingin na tila kayang tumagos sa sinumang kausap niya. Nagbigay siya ng isang formal na ngiti kay Kat. Pagkatapos ay tumingin kay Marco. Magaling, Marco. Umaasa akong nakikita mo ang halaga ng pagiging konektado sa tamang tao. Naramdaman ni Ellen ang kanyang sarili na tila isang multo sa sarili niyang katawan. Naroroon siya, ngunit hindi siya nakikita. Gusto niyang lumayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Habang papalapit si Kat, na may dalang baso ng mamahaling red wine at tila nakangiti ng mapanukso, may isang matalin na pakiramdam ng kapahamakan na bumalot kay Ellen. At pagkatapos, nangyari ang lahat sa isang iglap, ngunit sa paningin ni Ellen, tila nagdahan-dahan ang oras. Lumapit si Kat kay Ellen, ang kanyang ngiti ay tila nanalo habang nakikipag-usap kay Don Alejandro. At sa isang aksidente na puno ng panunuya, nadapa si Kat. Ang pulang dugo na red wine ay umalon at dahang bumuhos, hindi sa sahig, kundi direkta sa puting barot saya ni Ellen. Ang matingkad na pulang likido ay mabilis na kumalat, tila isang mansa ng dugo, sa malinis na puting tela, sumisira sa masinop na borda ng sampaggita at gumanmela. Nagpakita ng pagkabigla si Kat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning na may tagumpay. Naku po, oh my goodness, pasensya na, imsoklong siya. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng pang-iinsulto. Dumayo siya, tiningnan ng mansa sa damit ni Ellen, at nagpatuloy, oh, I'm so sorry. I guess this common dress is just trying to handle a bit of red wine. Marco. At tumingin siya kay Marco, na ngayon ay namumutla. You really should choose a wife with better taste and knows how to maintain your image. Nakakahiya naman. Ang mga salita ni Kat ay tila sumpok sa sikmura ni Ellen. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, hindi sa mansa ng red wine, kundi sa kanyang kahiyan. Ang kanyang puso ay tila bumagsak, gumuho, at nawasak sa isang igla. Ang ballroom na kanina ay kumikinang ay tila ngayon ay isang kulungan at siya ang preso. Ang bawat bulong, bawat tingin, bawat pagtawa ay tila tumutukoy sa kanya. Lumingon si Ellen kay Marco. Umaasa siyang may gagawin ito na ipagtatanggol siya. Ngunit si Marco ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay umiiwas na tila nahihiya sa kanya. Walang proteksyon, walang depensa. Tanging katahimikan, ang katahimikan ng isang lalaking hindi ipagtatanggol ang kanyang asawa para lamang sa kanyang ambisyon. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Ellen ang katotohanan. Ang kanyang pagkamahiyain, ang kanyang pagkawalang hiya at ang kanyang pagtataksil, lahat ay malinaw. Hindi lamang ang kanyang damit ang namansyahan, kundi pati na rin ang kanyang puso at ang kanilang pagmamahalan. Ang kanyang mundo ay gumumo. Mula sa isang sulok ng ballroom, sa isang mesa, na medyo malayo sa sentro, nakita ni Sofia Carrez ang buong eksena. Ang kanyang mga mata, na sanay sa mabilis na pagmamasid sa kanyang trabaho bilang flight attendant, ay agad na napansin ang bawat detalye, ang mapanuksong ngiti ni Kat, ang agos ng red wine, ang pagkagulat sa mukha ni Ellen, at ang pinakamahalaga, ang pagkamanahig at kawalang kibo ni Marco. Ang kanyang puso ay kumulo sa galit. Si Ate Ellen, ang pinakamabait at pinakamamahal niyang kapatid, ay iniinsulto ng ganito. At si Kuya Marco, na nangako ng pagmamahal sa kanyang ate, ay hindi man lang kumibo. Nang walang aalinlangan,
Agad na kinuha ni Faye ang kanyang telepono mula sa kanyang maliit na clutch bag. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumalaw, record ng buong eksena. Ang mapanirang dila ni Kat, ang nakakainsutong pagtawa, ang mukha ni Ellen na puno ng sakit, at ang mukha ni Marco na puno ng kahinan. Kailangan itong makita ng lahat, ang bulong ng kanyang isip. Kailangan nilang malaman kung sino talaga ang mga taong ito. Kasabay nito, sa isang mas tahimik at mas madilim na bahagi ng ballroom, si Lola Remedios May Valencia ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga mata ay matalin na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Suot niya ang isang eleganteng itim na terno na sumasakop sa kanyang mga mata na puno ng karunungan. Nakita niya ang bawat detalye, ang kaplastikan ng lipunan, ang pagmamayabang ni Katrina, ang kahinaan ni Marco, at ang labis na sakit sa mga mata ni Ellen. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumidot at may isang malalim na pagbuntong hininga na lumabas sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili sa mata ni Ellen, isang babaeng may malalim na talento, ngunit may puso na masyadong mabait para sa malupit na mundo. Nakita niya ang anino ng kanyang yumaong kaibigan, ang ina ni Ellen, at kaya sa kanyang mukha. Tumama ang kanyang tingin kay Marco at Kat, at sa mga mata ni Lola Remedios, lumabas ang isang pagtingin na puno ng pagkamuhi at paghamak. Ang mga batang ito, akala nila ay wala silang mapupuntahan. Hindi pa nila kilala ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina. Hindi na kaya ni Ellen. Ang kanyang puso ay tila sasabog. Ang kahihiyan ay sumakop sa kanya, at ang sakit ay tila tumutukoy sa bawat selula ng kanyang katawan. Walang salita, walang paalam, dahang lumayo si Ellen mula sa kaguluhan. Naglakad siya, ang kanyang mga mata ay nalalabo sa luha. Ang kanyang paningin ay lumalabo, at ang kanyang mga paa ay tila nanghihina. Hinayaan niyang dalhin siya ng kanyang mga paa sa labas ng Grand Ballroom, papalabas sa malaking lobby, at patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng hotel. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, ngunit hindi ito nakatulong para mapawi ang maiit na galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa isang sulok na medyo madilim at tahimik sa tabi ng isang fountain na may mga bulaklak, hindi na niya kaya mang pigilan ang kanyang luha. Umpisa siyang humikbi, tahimik sa una, pagkatapos ay naging malakas na yak. Ang kanyang katawan ay naninginig sa matinding sakit. Ate, isang boses ang tumawag, at nang lumingon si Ellen, nakita niya si Thea, humihinil sa pagtakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad na lumapit si Thea kay Ellen, at nang walang salita, niyakap niya ito ng mahigpit. Thea, ni Ellen, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko na kaya, ang sakit-sakit na. Siya, ate. Nandito ako. Iiyak mo lang lahat. Bulong ni Thea habang hinahagod ang likod ng kanyang ate. Nakita ko lahat. Nakita ko ang ginawa niya. At nakita ko ang ginawa o hindi ginawa ni Marco. Ang mga salita ni Thea ay nagbigay kay Ellen ng lakas para ibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Matagal na, Thea. Matagal na akong may hinala. Ang mga pagkawala niya, ang mga kasinungalingan, ang kanyang pagiging abala. Akala ko, para sa proyekto lang. Akala ko, stress lang. Pero hindi. Mayroon ng Kat. Thea. Mayroon ng iba. Matagal na. Inunasan ni Thea ang luha sa pisngi ni Ellen. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ate, bakit mo kinikinkim yan ng mag-isa? Natakot ako, Thea.
Natakot akong malaman ang katotohanan. Natakot akong mawala ang lahat. Mahal ko siya, Fia. Mahal na mahal ko si Marco. At ang pangarap ko na magkaroon ng isang buong pamilya para sa baby. Niiyakan ni Fia si Ellen ng mas mahigpit. Ate, hindi ka iisa. Hindi ka kailanman iisa. Nandito ako. Ano man ang mangyari. Ang pamilya ang pundasyon ng ating lakas, di ba? Sabi ni nanay. At ako, ate, ako ang pamilya mo, ang baby mo ang pamilya mo, hindi mo kailangan ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang mga salita ni Fia ay tila tubig na unting lumilinis sa isip ni Ellen, aalis ng mga kalawang ng pagdududa at takot. Ang kanyang mga hikbi ay unting humupa, napalitan ng isang malamig na pagpapasya. Itinulak niya ng bahagya si Sia at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit ngayon ay puno na ng isang kakaibang apoy. Kaya, ang singsing ko, sabi ni Ellen, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may panginginig. Inalis niya ang kanyang singsing sa daliri. Ang singsing na nagpapakita ng kanilang pangako sa isa't isa, ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Tingnan niya ito ng blangko. Ang gintong singsing ay tila isang bagay na walang halaga sa kanyang kamay. Ang bawat pangako, bawat sumpa ng pagmamahal na ibinigay ni Marco sa kanya ay tila isa na ngayong kasinungalingan na nakaukit sa kanyang isipan. At sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang huling payo ng kanyang ina. Ang payo na matagal nang nakalimutan. Ngayon ay bumalik na may buong lakas. Anak, huwag mong hahayaang sinuman ang bumaba sa iyong halaga. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay sapa. Mahalaga ka. Ang mga salitang ito ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Nagbigay sa kanya ng lakas na matagal nang nawala. Hindi na ako pwedeng magpatuloy pa ng ganito. Fea, sabi ni Ellen, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ang singsing ay tila nagliliyab sa kanyang palad. Hindi ko pwedeng hayaan na lumaki ang anak ko sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi ko pwedeng hayaan na makita ng anak ko na ang kanyang ina ay hinahayaan lang na abusuin at saktan. Ang desisyon ay malinaw. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagtataksil ay nagbigay sa kanya ng kalayan. Ang bawat patak ng luha ay naghugot ng kanyang nakaraan at ang bawat salita ay nagbukas ng isang bagong pahina. Anong gagawin mo, ate? Tanong ni Fia na ang kanyang mga mata ay malaki sa pagkabigla ngunit may paghanga. Tumingala si Ellen. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay tuyo na, ngunit ang kanyang tingin ay matalin at puno ng determinasyon. Haharapin ko siya. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang lahat. Pumalik si Ellen sa gland, orong. Ang kanyang mga paa ay ngayon ay matatag na, ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang tingin ay matalin. Ang puting barot, saya, na may mansa ng red wine, ay tila ngayon ay isang bandila ng kanyang laban. Hindi na siya ang mahina at takot na Ellen na umalis kanina. Siya ay si Ellen Reyes, ang babaeng may dignidad at lakas. Nakita niya si Marco na ngayon ay kausap sikat sa gilid. Ang kanyang mukha ay halatang nababahala. Lumingon si Kat at nakita si Ellen. May isang ngiti ng paghamak ang sumilay sa kanyang labi na tila naghihintay ng karagdagang kahihiyan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Ellen, ang ngiti ni Kat ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla. Dahang lumakad si Ellen papalapit kay Marco.
Ang bawat hakbang ay may bigat, ngunit puno ng resolusyon. Si Marco ay lumingon at nang makita niya si Ellen, ang kanyang mukha ay naging puti. Ellen, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila nanuyo. Bakit bumalik ka pa? Kailangan nating magsalita. Walang aalinlangan, inilapad ni Ellen ang kanyang singsing sa mesa, diretsyong sa harap ni Marco at Kat. Ang tunog ng ginto na tumama sa marmol ay tila isang huling hiyaw, isang huling pagputol ng ugnayan. Marco, sabi ni Ellen, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay malinaw, tumatagos. Tapos na ang lahat. Hindi ko na kayang manatili sa isang lalaking duwag at walang hiya na tulad mo. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki sa pagkabila. Ellen, anong sinasabi mo? Hintay ka. Hindi ito ang tamang oras. Usapan natin ito. Nilahad niya ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan si Ellen, ngunit kumiwas ito. Ang proyekto mo, ang buhay mo, ay wala nang kinalaman sa akin. Pagpapatuloy ni Ellen, ang kanyang tingin ay matalin at tuno ng hinanakit, hindi lamang para kay Marco, kundi pati na rin para sa kanyang sarili sa pagpapahintulot nito. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang maging isang laruan sa mga plano mo. At higit sa lahat, hindi ko na kayang maging asawa ng isang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sariling pamilya. Tiningnan ni Ellen si Katrina, ang kanyang tingin ay malamig at walang awa. At ikaw, Katrina, sana ay masaya ka sa iyong tagumpay. Dahil sa huli, wala kang anumang matitira. Nilahad ni Marco ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan si Ellen. Ellen, wag. Akiusap. Wag mo akong iwan. Kailangan kita. Kailangan ng proyekto ang suporta mo. Kailangan ako ni Don Alejandro. Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon. Ngunit ang mga ito ay tungkol sa kanyang sarili, hindi tungkol sa kanya. Ngunit si Ellen ay hindi na nakikinig. Tumalikod siya, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang lakas ay buo. Bawat hakbang ay tila nagpapalaya sa kanya. Aalis ng bigat ng isang buhay na puno ng kasinungalingan. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya nagsisi. Ang nakaraan ay naiwan na niya, at ang kinabukasan ay naghihintay sa kanya, kasama ang kanyang anak at ang kanyang kapatid. Ang mantsa ng redline sa kanyang damit ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang simbolo ng lakas ng isang babaeng nagpasya na lumaban para sa kanyang sarili at para sa kanyang kinabukasan. Ang gabi ng pagtataksil ay nagtapos at kasama nito ang simula ng kanyang bagong paglalakbay. Ang magarang Grand Peninsula Ballroom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier na kristal. Ang bawat isa ay tila nagpapamalas ng sariling galaksi ng mga bituin. Naghalo ang amoy ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak, at ng mga imported na alak, lumikha ng isang halo na, sa Ellen, ay parehong nakakalasing at nakakapanakit sa kanyang pagdama. Ang mga nagsidalo ay pawang naglalakihang personalidad sa mundo ng negosyo at lipunan. Suot ang kanilang pinakamahal at pinakamagagarang kasuotan. Bawat isa ay tila may dalang sariling kwento ng tagumpay at kapangyarihan. Naramdaman ni Ellen ang isang malamig na kaba na gumapang mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puting barot saya na may masalimuot na borda ng sampaggita at gumamela. Isang sining ng asap at ibig na kanyang ibinuhos ay tila naiiba sa kanilang kumikinang na mundalalo. Ito ay simple,
Ngunit elegante, isang pagpapakita ng kanyang pagiging tunay. Ngunit sa gitna ng lahat ng pabalat na ginto, naramdaman niya ang kanyang sarili na tila isang panauhing hindi dapat naroroon. Isang gabi dapat ito ng pagdiriwang pa sa simula ng isang pangarap. Ngunit para kay Ellen, tila isa itong paglalakbay sa isang mundo na hindi niya kailanman maramdaman na kanya. Ellen, narito ka lang, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila abala na. Inalalayan niya ang kanyang baywang, isang formal na kilos, kaysa sa isang nagmamahal na yakap. Kailangan kong batiin si Senador de la Cruz at ang pamilya Rosas. Sila, ang mga potential na investor na matagal na nating hinihinday. Bago pa man siya makasagot, binitiwan na siya ni Marco. Tila isa lang siyang estatwa. Isang palamuti na naroroon para kumatawan, hindi para magkaroon ng sariling boses o damdamin. Pinilit ni Ellen na ngumiti, ang kanyang mga mata ay sumunod sa bawat kilos ni Marco, habang siya ay abala sa pakikipagkamay at pakikipagpalitan ng mga ngiti na tila isang politiko na nangangampanya. Ang bawat tingin, bawat galaw, ay tila kinakalkula, may layunin. Ang pangako, Shores, ang sensor ng kanyang mundo. At si Ellen, sa gabing iyon, ay naramdaman niyang nasa dulo lang ng kanyang paningin. Ang kanyang puso ay nanikip, ngunit sinubukan niyang ipagtanggol si Marco sa kanyang isip. Abala lang siya. Ito ang pangarap niya. Kailangan niya ang tagumpay. Ngunit gaano pakatagal niya kayang ilaban ang pader ng pagkamanhid na unting lumalaki sa pagitan nila. Napilitan si Ellen na maglakad, umaasang may makikita siyang palilyarin ng muka o kahit sinong man lang na makakausap. Ngunit ang bawat ngiti na ibinabalik sa kanya ay tila formal at hindi totoo. Ang bawat pares ng mata ay tila sinusuri siya. Inuhusgahan ang kanyang simple, ngunit eleganting kasuotan. May narinig siyang bulungan tungkol sa kung paano niya nakamit si Marco. At ang mga tingin ay tila mga karayong na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang tiyan ay unting sumasakit at ang bigat ng pagkabigo ay nag-umpisang bumalot sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan naroon ang kanyang anak. Kailangan kitang maging matatag para sa iyo, anak. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa ballroom. Isang silakbo ng mga bulong at paglingon ang sumabog na parang kuryente. Tila mayroong pulse ang nagpapahinto sa oras. Sa bungad ng malaking pintuan, lumitaw si Catalina Sandoval. Ang kanyang presensya ay tila isang alon ng kalangyaan at kapangyarihan. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na gawa sa seda na may mataas na sit na nagpapakita ng kanyang mahabang binti. Ang kanyang mga alahas ay kunikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang buhok na nakapusod ng perpekto ay tila isang korona. Ang kanyang labi ay pininturahan ng kulang, dugo, at ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas at pagkapanalo. Siya ay naglakad na tila siya ang reyna ng gabing iyon, bawat hakbang ay may lakas at tiwala sa sarili. Ang mga mata ni Kat ay agad na nakakita kay Marco. Walang aalinlangan, diretsyong nilapitan niya ito. Ikot ang mga mata ni Ellen. Umasa siyang lalayo, si Marco o gagawa ng kung anuman. Ngunit hindi. Tumayo lang si Marco, doon. Tila isang estatwa. Nang makalapit si Kat, walang pasabi. Yakap niya si Marco ng init, isang yakap na tila hindi lamang formal na pagbati. Ang kanyang labi ay lumapat sa pisngi ni Marco at ang taga ng yakap na yon ay tila walang tatapusan. Marco, darling, sabi ni Kat, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamay,
Ari, halos marinig sa buong silid. Hindi ko akalain na makikita kita agad. Ang gwapo mo ngayong gabi. Ang dugo ni Ellen ay tila nilalanig. Ang isang matalim na kirot ay tumusok sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang business. Ito ay higit pa doon. Ang paraan ng paghawak ni Kat kay Marco, ang paraan ng pagtingin niya dito, at ang paraan ng pagtanggap ni Marco sa yakap. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang katotohanan na matagal nang pinipigilan ni Ellen na aminin. Pinilit ni Ellen na manatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang purse. Huwag kang magpahalata, Ellen. Huwag. Ngunit ang mga mata ni Kat, nang makita niya si Ellen sa malayo, ay tila nagningning na may masamang hangarin. May isang ngiti na lumabas sa kanyang labi, isang ngiti na puno ng panunuya. Abala si Marco sa pagpapakilala kay Kat kay Don Alejandro Sandoval, ang kanyang ama. Don Alejandro, ito po si Katrina, ang aking business partner. Siya po ang tumulong sa akin para makarating tayo sa puntong ito. Ang boses ni Marco ay tila may aalinlangan sa huling bahagi ng pangungusap. Ngunit agad niyang inalis ang aalinlangan sa kanyang mukha. Si Don Alejandro ay isang matangkad at malakas na lalaki na may tingin na tila kayang tumago sa sinumang kausap niya. Nagbigay siya ng isang formal na ngiti kay Kat, pagkatapos ay tumingin kay Marco. Magaling, Marco. Umaasa akong nakikita mo ang halaga ng pagiging konektado sa tamang tao. Naramdaman ni Ellen ang kanyang sarili na tila isang multo sa sarili niyang katawan. Naroroon siya, ngunit hindi siya nakikita. Gusto niyang lumayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Habang papalapit si Kat, na may dalang baso ng mamahaling red wine at tila nakangiti ng mapanukso, may isang matalim na pakiramdam ng kapahamakan na bumalot kay Ellen. At pagkatapos, nangyari ang lahat sa isang iglap. Ngunit sa paningin ni Ellen, tila dahan ang oras. Lumapit si Kat kay Ellen. Ang kanyang ngiti ay tila nanalo habang usap kay Don Alejandro. At sa isang aksidente na puno ng panunuya, nadapa si Kat. Ang pulang dugo na red wine ay umalon at dahang bumuhos, hindi sa sahig, kundi direkta sa puting barot, saya ni Ellen. Ang matingkad na pulang likido ay mabilis na kumalat. Tila isang mantsa ng dugo sa malinis na puting tela. Sumisila sa masinop na bulda ng sampaggita at gumamela. Nagpakita ng pagkabigla si Kat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning na may tagumpay. Naku po, oh my goodness, pasensya na, insuklong siya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng bangi-insulto. Tumayo siya, tiningnan ng mansa sa damit ni Ellen, at nagpatuloy, oh, I'm so sorry. This common dress just red, hando, a bit of red wine. Marco, at tumingin siya kay Marco, na ngayon ay namumutla. You really should choose a wolf with better taste, and who knows how to maintain your image. Nakakahiya naman. Ang mga salita ni Kat ay tila sundok sa sikmura ni Ellen. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, hindi sa mansa ng red wine, kundi sa kanyang kahihiyan. Ang kanyang puso ay tila bumagsak, gumuho, at nawasak sa isang iglap. Ang ballroom, na kanina ay kunikinang, ay tila ngayon ay isang kulungan, at siya ang preso. Ang bawat bulong, bawat tingin, bawat pagtawa, ay tila tumutukoy sa kanya. Lumingon si Ellen kay Marco, umaasa siyang may gagawin ito, na ipagtatanggol siya. Ngunit si Marco ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay umiiwas.
na tila nahihiya sa kanya. Walang proteksyon. Walang depensa. Tanging katahimikan, ang katahimikan ng isang lalaking hindi ipagtatanggol ang kanyang asawa para lamang sa kanyang ambisyon. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Ellen ang katotohanan. Ang kanyang pagkamahiyain, ang kanyang pagkawalang hiya, at ang kanyang pagtataksil, lahat ay malinaw. Hindi lamang ang kanyang damit ang namansyahan, kundi pati na rin ang kanyang puso at ang kanilang pagmamahalan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Mula sa isang sulok ng ballroom, sa isang mesa na medyo malayo sa sentro, nakita ni Sofia Ferres ang buong eksena. Ang kanyang mga mata, na sanay sa mabilis na pagmamasid sa kanyang trabaho bilang flight attendant, ay agad na napansin ang bawat detalye, ang mapanuksong ngiti ni Kat, ang agos ng red wine, ang pagkagulat sa mukha ni Ellen at ang pinakamahalaga, ang pagkamanhid at kawalang kibo ni Marco. Ang kanyang puso ay kumulo sa galit. Si Ate Ellen, ang pinakamabait at pinakamamahal niyang kapatid, ay iniinsulto ng ganito. At si Kuya Marco, na nangako ng pagmamahal sa kanyang ate, ay hindi man lang kumibo. Nang walang paalinlangan, agad na kinuha ni Fia ang kanyang telepono mula sa kanyang maliit na clutch bag. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumalaw. Record ng buong eksena. Ang mapanilang dila ni Kat, ang nakakainsultong pagtawa, ang mukha ni Ellen na puno ng sakit, at ang mukha ni Marco na puno ng kahinaan. Kailangan itong makita ng lahat, ang bulong ng kanyang isip. Kailangan nilang malaman kung sino talaga ang mga taong ito. Kasabay nito, sa isang mas tahimik at mas madilim na bahagi ng ballroom, si Lola Remedios Valencia ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Suot niya ang isang eleganteng itim na terno na sumasakop sa kanyang mga mata na puno ng karunungan. Nakita niya ang bawat detalye, ang kaplastikan ng lipunan, ang pagmamayabang ni Katrina, ang kahinaan ni Marco, at ang labis na sakit sa mga mata ni Ellen. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot at may isang malalim na pagbuntong hininga na lumabas sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili sa mata ni Ellen, isang babaeng may malalim na talento, ngunit may puso na masyadong mabait para sa malubit ng mundo. Nakita niya ang anino ng kanyang yumaong kaibigan, ang ina ni Ellen at siya sa kanyang mukha. Tumama ang kanyang tingin kay Marco at Kat, at sa mga mata ni Lola Remedios, lumabas ang isang pagtingin na puno ng pagkamuhi at paghamak. Ang mga batang ito, akala nila ay wala silang mapupuntahan. Hindi ta nila ilala ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina. Hindi na kaya ni Ellen. Ang kanyang puso ay tila sasabog. Ang kahihiyan ay sumakop sa kanya, at ang sakit ay tila tumutukoy sa bawat selula ng kanyang katawan. Walang salita, walang paalam, dahang lumayo si Ellen mula sa kaguluhan. Naglakad siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang kanyang paningin ay lumalabo, at ang kanyang mga paa ay tila nang hihina. Hinayaan niyang dalhin siya ng kanyang mga paa sa labas ng Grand Ballroom, papalabas sa malaking lobby, at patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng hotel. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, ngunit hindi ito nakatulong para mapawi ang mainit na galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa isang sulok na medyo madilim at tahimik, sa tabi ng isang samtain na may mga bulaklak, hindi na niya kaya pang pigilan ang kanyang luha. Umpisa siyang humikbi. Tahimik sa una. Pagkatapos ay naging malakas na yak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding sakit.
Ate, isang boses ang tumawag, at nang lumingon si Ellen, nakita niya si Fia. Umihinal sa pagtakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad na lumapit si Fia kay Ellen, at nang walang salita, niyakap niya ito ng mahigpit. Fia! Ikbi ni Ellen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na. Siya, ate. Nandito ako. Iiyak mo lang lahat. Bulong ni Fia, habang nang hinahagod ang likod ng kanyang ate. Nakita ko lahat. Nakita ko ang ginawa niya. At nakita ko ang ginawa o hindi ginawa ni Marco. Ang mga salita ni Fia ay nagbigay kay Ellen ng lakas para ibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Matagal na, Fia. Matagal na akong may hinala. Ang mga pagkawala niya. Ang mga kasinungalingan. Ang kanyang pagiging abala. Akala ko, para sa proyekto lang. Akala ko, stress lang. Pero hindi. Mayroon ng cut, Fia. Mayroon ng iba. Matagal na. Pinunasan ni Fia ang luha sa pisngi ni Ellen. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ate? Bakit mo kinikimkim yan ng mag-isa? Natakot ako, Fia. Natakot akong malaman ang katotohanan. Natakot akong mawala ang lahat. Mahal ko siya, Fia. Mahal na mahal ko si Marco. At ang pangarap ko na magkaroon ng isang buong pamilya para sa baby. Niyakap ni Fia si Ellen ng mas mahigpit. Ate, hindi ka iisa. Hindi ka kailanman iisa. Nandito ako. Ano man ang mangyari. Ang pamilya ang pundasyon ng ating lakas, di ba? Sabi ni nanay. At ako, ate, ako ang pamilya mo. Ang baby mo ang pamilya mo. Hindi mo kailangan ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang mga salita ni Fia ay tila tubig na unting lumilinis sa isip ni Ellen, aalis ng mga kalawang ng pagdududa at takot. Ang kanyang mga hikbi ay unting humupa. Napalitan ng isang malamig na pagpapasya. Itinulak niya ng bahagya si Fia at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit ngayon ay puno na ng isang kakaibang apoy. Fia, ang sing-sing ko, sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may panginginig. Inalis niya ang kanyang sing-sing sa daliri. Ang sing-sing na nagpapakita ng kanilang pangako sa isa't isa. Ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Tiningnan niya ito ng blangko. Ang gintong sing-sing ay tila isang bagay na walang halaga sa kanyang kamay. Ang bawat pangako, bawat sumpa ng pagmamahal na ibinigay ni Marco sa kanya, ay tila isa na ngayong kasinungalingan na nakaukit sa kanyang isipan. At sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang huling payo ng kanyang ina, ang payo na matagal nang nakalimutan. Ngayon ay bumalik na may buong lakas, anak. Huwag mong hahayaang sinuman ang bumaba sa iyong halaga. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay sapat. Mahalaga ka. Ang mga salitang ito ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso, nagbigay sa kanya ng lakas na matagal nang nawala. Hindi na ako pwedeng magpatuloy pa ng ganito. Fia, sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ang sing-sing ay tila nagliliyab sa kanyang palad. Hindi ko pwedeng hayaan na lumaki ang anak ko sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi ko pwedeng hayaan na makita ng anak ko na ang kanyang ina ay hinahayaan lang na abusuin at saktan. Ang desisyon ay malinaw. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas.
Ang pagtataksil ay nagbigay sa kanya ng kalayan. Ang bawat patak ng luha ay naghugot ng kanyang nakaraan, at ang bawat salita ay nagbukas ng isang bagong pahina. Anong gagawin mo, ate? Tanong ni Fia, na ang kanyang mga mata ay malaki sa pagkabigla ngunit may paghanga. Tumingala si Ellen. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay tuyo na, ngunit ang kanyang tingin ay matalim at puno ng determinasyon. Haharapin ko siya. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang lahat. Pumalik si Ellen sa Grand Ballroom. Ang kanyang mga paa ay ngayon ay matatag na. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang tingin ay matalin. Ang puting barot, saya, na may mansa ng lilimain, ay tila ngayon ay isang madila ng kanyang laban. Hindi na siya ang mahina at takot na Ellen na umalis kanina. Siya ay si Elaine Reyes, ang babaeng may dignidad at lakas. Nakita niya si Marco, na ngayon ay kausap sikat sa gilid. Ang kanyang mukha ay halatang nababahala. Lumingon sikat at nakita si Ellen. May isang ngiti ng paghamak ang sumilay sa kanyang labi, na tila naghihintay ng kagdagang kahihiyan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Ellen, ang ngiti ni Kat ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla. Dahang lumakad si Ellen papalapit kay Marco. Ang bawat hakbang ay may bigat, ngunit puno ng resolusyon. Si Marco ay lumingon, at nang makita niya si Ellen, ang kanyang mukha ay naging puti. Ellen, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay tila nanuyo. Bakit bumalik ka pa? Kailangan nating magsalita. Walang aalinlangan, inilapag ni Ellen ang kanyang singsing sa mesa, diretsong sa harap ni Marco, at Kat. Ang tunog ng ginto na tumama sa marmol ay tila isang huling hiyaw, isang huling pagputol ng ugnayan. Marco, sabi ni Ellen, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay malinaw, tumatagos. Tapos na ang lahat. Hindi ko na kayang manatili sa isang lalaking duwag at walang hiya na tulad mo. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki sa pagkabigla. Ellen, anong sinasabi mo? Hintay ka. Hindi ito ang tamang oras. Usapan natin ito. Nilahad niya ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan si Ellen, ngunit umiwas ito. Ang proyekto mo, ang buhay mo, ay wala nang kinalaman sa akin. Pagpapatuloy ni Ellen, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng hinanakit. Hindi lamang para kay Marco, kundi pati na rin para sa kanyang sarili sa pagpapahintulot nito. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang maging isang laruan sa mga plano mo, at higit sa lahat, hindi ko na kayang maging asawa ng isang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sariling pamilya. Tiningnan ni Ellen si Katrina. Ang kanyang tingin ay malamig at walang awa. At ikaw, Katrina, sana ay masaya ka sa iyong tagumpay. Dahil sa huli, wala kang anumang matitira. Nilahad ni Marco ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan si Ellen. Ellen, wag. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Kailangan ng proyekto ang suporta mo. Kailangan ako ni Don Alejandro. Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon. Ngunit ang mga ito ay tungkol sa kanyang sarili, hindi tungkol sa kanya. Ngunit si Elaine ay hindi na nakikinig. Tumalikod siya, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang lakas ay buo. Bawat hakbang ay tila nagpapalaya sa kanya, aalis ng bigat ng isang buhay na puno ng kasinungalingan. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya nagsisi. Ang nakaraan ay naiwan na niya, at ang kinabukasan
ay naghihintay sa kanya, kasama ang kanyang anak at ang kanyang kapatid. Ang mansya ng red wine sa kanyang damit ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang simbolo ng lakas ng isang babaeng nagpasya na lumaban para sa kanyang sarili at para sa kanyang kinabukasan. Ang gabi ng pagtataksil ay nagtapos at kasama nito ang simula ng kanyang bagong paglalakbay. Siyang tatlo, ang pagsikat ng araw sa pulo ng pangarap nilamin sa pulo ng pangarap ang mga sandali matapos lisanin ni Ellen ang Grand Ballroom ay tila isang lumipad na bangungot. Habang papalabas siya, kasama ang kanyang kapatid na si Thea, ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanila, ngunit ngayon, hindi na ito mga tingin ng paghuhusga. May mga nagulat, may mga nagtataka, at may mga tulad ni Lola Remedios na may paghanga sa kanilang mga mata. Sa labas ng hotel, sumakay sila sa isang taxi. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay pinupuno ng tunog ng hikbi ni Ellen na pinipigilan niya upang hindi marinig ng driver. Hinawakan ni Thea ang kanyang kamay. Ang kanyang tahimik na suporta ay mas malakas pa sa anumang salita. Umuwi na tayo, ate. Bulong ni Thea habang hinahagod ang kanyang likod. Makakapagpahinga ka na. Ngunit pagdating sa bahay ni Ellen, walang kapahinahan. Ang hangin ay tila puno pa rin ng presensya ni Marco, ang mga alaala ng mga pangako na ngayon ay durog na. Habang umakyat si Ellen sa hagdan, may isang matinding galit na bumarot sa kanya, galit sa kanyang sarili sa pagiging mahina, galit kay Marco sa pagtataksil, at galit kay Katrina sa pagiging walang puso. Inubad niya ang kanyang damit. Ang mansa ng Redman ay tiya isang sugat na hindi maghihilom. Tinapon niya ang damit sa isang sulok at pagkatapos ay naupo sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Hindi ko nahahayaan, anak, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ko nahahayaan na saktan pa nila tayo. Samantala, sa labas ng Grand Ballroom, nagsimula na ang sunod na pagkilos. Agad na upload ni Thea ang kanyang video sa lahat ng kanyang social media platform Facebook, Instagram, Twitter. Ang kanyang caption ay simple, ngunit matalin. Pangako Shores pagtataksil sustes for Len. Hindi niya ipinangalanan si Marco, ngunit ang video ay sapat na upang magsalita para sa sarili nito. Ang kuha ay malinaw, ang pagbalak ng pagkadapa ni Katrina, ang mapanirang dila, ang walang kibo, at duwag na si Marco, at ang mukha ni Ellen na puno ng sakit at kahihiyan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay nag-viral mula sa mga kaibigan ni Thea hanggang sa kanilang mga kaibigan at sa buong Pilipinas. Ang hashtag ay mabilis na naging trending topic. Ang mga komento ay bumuhos, mga pagkondena kay Katrina at Marco, mga pagsuporta kay Ian. Kawawang babae, walang modo, walang galang, ito ang tunay na mukha ng mga mayayaman. Marco de la Cruz, wala kang karapatang tawaging lalaki. Ang mga balita sa gabi ay hindi ito pinansin sa simula. Ngunit nang lalo itong kumalat at nang magsimulang mag-post ang mga influencers at mga sikat na personalidad sa social media, napilitan silang magbigay ng atensyon. Kinabukasan ng umaga, ang bawat online news outlet ay may artikulo tungkol sa gala-skandal sa Grand Peninsula Ballroom. May mga nag-teaser ng video ni Thea. Ang pangalan ni Marco de la Cruz, na dati ay kilala lamang sa maliit na circle ng negosyo, ay ngayon ay nasa headline. Hindi bilang isang visionary businessman, kundi bilang isang duwag at taksil na asawa. Ang pangalan ni Katrina Sandoval, ang hihilas ng Sandoval Group, ay sinira rin ang mga islogan tulad ng Mingrel Eres at Karma is Abiti. Si Don Alejandro Sandoval na hindi makapaniwala sa pagkasira ng pangalan ng kanyang pamilya
ay bumalik sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng uling. Kinailangan niyang magbigay ng public statement. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, ang kanyang telepono ay tumunog. Ito ay isang numero na hindi niya kilala, ngunit nagpasya siyang sagutin. Don Alejandro. Isang malalim at may awtoridad na boses ang narinig niya. Ito si Remedios Valencia. Nabalitaan ko ang nangyari sa Grand Ballroom. Ang ginawa ng iyong anak at ng kasintahan ng iyong anak ay isang malaking kahihiyan sa iyong pamilya at sa iyong pangalan. Napaidtad si Don Alejandro. Kilala niya si Lola Remedios Valencia. Siya ang may-ari ng Hiraya Resorts, isang babaeng may malaking impluwensya at may reputasyon na hindi kayang tapatan ng sinuman sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay tila may bigat na kayang bumagsak ng mga bundok. Lola Remedios, sagot ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay tila nanuyo. Ako'y lumihingi ng tawad sa inyo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang dapat mong gawin, Don Alejandro, sabi ni Lola Remedios, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may lakas, ay ipakitang pinahahalagahan mo ang moralidad at integridad higit sa pera. Hindi ka maaaring maging kasama sa isang proyekto na pinamumunuan ng isang lalaking walang dangal at sinusuportahan ng isang babaeng walang respeto. Isipin mo ang reputasyon ng iyong mga negosyo, ng iyong legacy. Sa loob lamang ng ilang oras, inilabas ni Don Alejandro Sandoval ang isang opisyal na pahayag na ibinalita sa lahat ng pangunahing news channel. Sa ngalan ng Sandoval Group, ikinagagalak naming ipahayag ang pag-atas ng aming lahat ng pondo at suporta mula sa proyekto ng Pangako Shores ni Marco de la Cruz. Ang desisyong ito ay batay sa matinding paglabag sa mga pamantayan ng etika at pagkasira ng reputasyon na ipinakita sa isang pampublikong kaganapan. Ang Sandoval Group ay hindi sumusuporta sa anumang uri ng uugali na nakakasama sa integridad at dignidad ng sinuman. Ang balita ay naging headline. Si Marco de la Cruz, ang dating may pangarap na visionary businessman, ay nawala ang lahat. Ang kanyang proyekto ay gumuho. Ang kanyang mga investor ay umatras at ang kanyang pangalan ay tuluyang nasira. Ang kanyang telepono ay puno ng mga tawag mula sa mga galit na investor, mula sa mga dating kaibigan na ngayon ay lumalayo na. Sinubukan niyang tawagan si Ellen, ngunit hindi siya sinasagot. Sinubukan niyang puntahan si Ellen sa bahay, ngunit sinara ni Fia ang pinto sa kanyang mukha. Wala siyang natira. Wala siyang pinuntahan. Ang pangako, Shores, ay naging silang pangako. Si Katrina Sandoval, na dati ay puno ng pagmamataas, ay napilitang magtago. Ang kanyang social media ay puno ng hate comments. Ang kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng malaking sermon at inalis ang kanyang mga privilege. Ang kanyang mundo ng karangyaan ay unti-unting gumuho. Isang linggo matapos ang gulo, habang si Ellen at Fia ay abala sa paglilinis ng bahay at pag-aayos ng mga dokumento, may kumatok sa kanilang pinto. Si Lola Remedios Valencia. Suot niya ang isang simpleng puting barong na may mga bulaklak sa gilid. Ngunit ang kanyang presensya ay malakas at puno ng kapayapaan. Elena, Sofia, batin niya, ang kanyang ngiti ay malalim at puno ng pagmamahal. Pumunta ako upang kumustahin kayo. Nagulat sina Ellen at Fea. Hindi nila inaasahan ang pagbisita ng isang personalidad na tulad ni Lola Remedios. Lola Remedios, sabi ni Fea, na medyo kinabahan. Salamat po sa inyong pagbisita.
Huwag kayong alala, sabi ni Lola Remedios, habang pumasok sa loob. Ako ay matagal ng kaibigan ng inyong ina. Si Aling Rosario, ang inyong ina, ay isa sa aking pinakamamahal na kaibigan. Ang kanyang mga disenyo, ang kanyang pagmamahal sa sining ng pagbuberda, ay hindi ko kailanman nakalimutan. Nagulat sina Ellen at Fea. Hindi nila alam na magkakilala pala ang kanilang ina at si Lola Remedios. Kilala ninyo po si nanay? Tanong ni Ellen, ang kanyang boses ay tila may pag-asa. Oo, anak, sagot ni Lola Remedios habang nakaupo sa sala. Siya ang nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa buhay at tungkol sa pagmamahal sa sining ng Pilipino. Nakita ko ang iyong gawa sa gala, Ellen. Ang iyong baro. Saya. Gawa ito ng puso. Kagaya ng iyong ina. May lumabas na luha sa mga mata ni Ellen. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina na matagal nang nawala, ngunit ang kanyang pagmamahal ay patuloy na gumagabay sa kanya. Ellen, nakita ko ang iyong paghihiyap, sabi ni Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang iyong puso ay nasaktan. Ang iyong kaluluwa ay sugatan. Ngunit alam kong may lakas ka sa loob mo, kagaya ng iyong ina. Kinuha niya ang kamay ni Ellen. Mayroong isang lugar na gusto kong puntahan mo. Isang lugar kung saan makakahanap ka ng kapayapaan. Kung saan makakapagpagaling ka. Ito ay tinatawag na pulo ng pangarap, Isla Nogshens, isa sa aking resorts sa Palawan. Ito ay isang lugar ng kagandahan, ng katahimikan, kung saan maaari kang makakonekta muli sa iyong sarili at sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nag-aalangan si Ellen. Ngunit Lola Remedios, hindi ko po kayang bayaran. Ngumiti si Lola Remedios. Hindi mo kailangan magbayad, anak. Ito ay regalo. Isang regalo mula sa akin at mula sa iyong ina. Isang pagkakataon upang muling hanapin ang iyong hirayaang pagbubuklod ng mga pangarap, pag-asa, at mitiin na nagpapakita ng kanilang sarili sa iyong buhay. Nakikita ko sa iyo ang isang malaking potensyal na kailangan mong tuklasin. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng hiraya. Hindi lamang sa pangalan, kundi sa puso at kaluluwa. Tumingin si Ellen kay Fea at pagkatapos ay bumalik kay Lola Remedios. Sa mga mata ni Lola Remedios, nakita niya ang isang pag-asa na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang isang bagong simula. Ang pulo ng pangarap ay higit pa sa inaasahan ni Ellen. Pagdating pa lamang nila ni Fea sa isla, sinalubong sila ng simoy ng hangin na may amoy alat, ang huni ng mga ibon, at ng nakaka-relax na tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang isla ay isang paraiso, puting buhangin, malinaw na aso na tubig, mga berdeng bundok, at mga kawayan na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang resort ni Lola Remedios ay maluwag, pangabdila, nagawa sa lokal na materyales na nagharo sa kalikasan na may mga bintana na nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng dagat. Walang ingay ng lungsod. Walang kaguluhan. Walang pakialam sa mundo. Tanging kapayapaan at katahimikan. Sa unang mga araw, si Ellen ay tahimik lamang. Lakad siya sa dalampasigan. Inilalagay ang kanyang mga paa sa malamig na tubig. Pinapakinggan ang tunog ng mga alon. Sa bawat paghampas ng alon sa buhangin, tila dinadala nito ang kanyang sakit at bigat ng puso.
Sinubukan niyang nilay. Ngunit ang mga alaala ni Marco, ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ay patuloy na bumabalik. Akit. Bakit niya hinayaan na mangyari ito sa kanya? Bakit siya naging napakahina? Ngunit dahan, sa tulong ng kalikasan at ng tahimik na suporta ni Fia at ng minsang pagbisita ni Lola Remedios, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Si Lola Remedios, na bumibisita minsan sa pulo ng pangarap, ay naging kanyang tahimik na tagapayo. Hindi siya nagbigay ng mga direktang utos o pangaral, ngunit nagbahagi siya ng mga pangakwento ng mga babaeng Pilipina na dumaan sa mga pagsubok, ngunit nanatiling matatag. Mga kwento ng kalikasan na, sa kabila ng mga bagyo, ay patuloy na lumalago at namumulaklak, mga kwento tungkol sa tunay na kahulugan ng hiraya. Ang hiraya, Elena, ay hindi lamang isang pangarap, sabi ni Lola Remedios, isang hapon. Habang magkasama silang nakaupo sa tabi ng dagat, pinapanood ang paglubog ng araw. Ito ay ang pag-asa na nagbibigay buhay sa pangarap. Ito ay ang paniniwala na kaya mong gawing totoo ang anumang gusto mo. Ito ay ang lakas na makakayanan mo ang anumang pagsubok. At ito ay nagsisimula sa pagtanggap at pagpapatawad sa sarili. Pero paano ko magagawa yon, Lola? Tanong ni Ellen, ang kanyang boses ay puno pa rin ng sakit. Paano ko mapapatawad ng sarili ko sa pagiging bulag? Sa pagiging mahina? Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi paglimot sa sakit, paliwanag ni Lola Remedios. Ito ay pagtanggap na nagkamali ka at pagkatapos ay pagpili na matuto mula doon. Ang kahinaan mo noon ay nagbigay sa iyo ng lakas na yon. At ang tunay na hustisya, Ellen, ay hindi paghihiganti. Ito ay ang paghahanap ng kapayapaan sa iyong sarili at ang pagpapatunay na kaya mong magsimula muli, mas malakas at mas matalino. Ang mga salita ni Lola Remedios ay tumama sa puso ni Ellen. Nagsimula siyang nilay. Ang paglalakad sa dalampasigan ay naging mas makabuluhan. Ang bawat kabibe, ang bawat koral, ang bawat dahon ng niyog na nahuulog sa lupa, ay tila may sinasabi sa kanya. Ang kahikasan ng Palawan, sa kanyang ganda at katatagan, ay naging inspirasyon niya. Isang araw, kinuha niya ang kanyang sketchbook. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang kagalakan ng paglikha. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis. Ang kanyang isip ay puno ng mga ideya. Ang mga kulay ng dagat, ang mga hugis ng mga bato, ang mga bulaklak, sa gubat lahat ay naging inspirasyon. Gumuhit siya ng mga disenyo, ng mga tela na may bordang mga alon, mga kabibi, mga starfishes. Disenyo ng mga damit na gawa sa pinya at iba pang natural na hibla, na may mga motit ng mga halaman at hayop sa dagat. Ang bawat disenyo ay hindi lamang isang larawan, kundi isang kwento ng paggaling, ng pag-asa, ng muling pagsilang. Ito ay hindi lamang tungkol sa kagandahan, kundi tungkol sa paggalang sa kalikasan at sa sining ng Pilipino. Nang ipakita niya ang kanyang mga disenyo kay Lola Remedios, ngumiti ito ng malalim. Magaling, Elena. Magaling. Ito ang tunay mong hiraya. Gusto kong gawing totoo ang mga ito. Lola, sabi ni Ellen, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Gusto kong gumawa ng isang tatak na nagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas, ng sining ng Pilipino, at ng kapangyarihan ng isang babae na nakakahanap ng kanyang sariling lakas. Tutulungan kita, sabi ni Lola Remedios. Mayroon akong mga koneksyon. Mayroon
akong mga manggagawa na magaling sa pagbubulda at paghabi. At higit sa lahat, mayroon akong paniniwala sa iyo. Gawin natin ang iyong pangarap na totoo. Hindi nagtagal, lumipas ang mga buwan. Sa pulo ng pangarap, sa gitna ng kapayapaan at kagandahan ng kalikasan, isinilang ang anak ni Ellen. Isang malusog at magandang batang babae na may malalim na itim na buhok at mga mata na tila bituin. Sa oras ng kanyang kapanganakan, naramdaman ni Ellen ang isang pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman, isang pagmamahal na kaya niyang ipaglaban ang lahat. Habang hawak niya ang kanyang sanggol sa kanyang bisig, sa ilalim ng buwan ng Palawan, naramdaman niya ang isang kumpletong kapayapaan. Anak ko, bulong niya, habang hinahalikan ng noo ng kanyang sanggol. Ikaw ang aking hiraya. Ang aking pangarap, ang aking pag-asa, ang aking midiin na nagkatotoo. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Hiraya. Isang pangalan na nagmula sa sinaunang Tagalog na nangangahulugang ang pagbubuklod ng mga pangarap, pag-asa, at midiin na nagpapakita ng kanilang sarili. Ito ay hindi lamang isang pangalan para sa kanyang anak, kundi isang paalala sa kanya ng kanyang sariling paglalakbay, ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang hilaya, ang kanyang bagong simula, ang kanyang patunay na ang bawat pagsubok ay may kaukulang tagumpay. Matapos ang 8 buwan sa pulo ng pangarap, bumalik si Ellen sa Maynila. Ngunit hindi na siya ang dating Ellen. Siya ay mas malakas, mas matatag, mas kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nagningning at ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang pagbubuntis ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at layunin. Kasama niya si Hiraya, ang kanyang magandang anak, at si Skea, na ngayon ay kanyang kasosyo sa negosyo. Sa tulong ni Lola Remedios, binuksan ni Ellen ang kanyang sariling atelier, na pinangalanan niyang Hiraya Atelier. Ito ay isang espasyo na puno ng liwanag ng mga kulay ng Pilipinas at ang kagandahan ng mga likha ng mga kamay. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay, puti at mga kulay ng buhangin. Ang mga display ay gawa sa lokal na kawayan at kahoy, at ang mga damit ay nakasabit. Bawat isa ay isang obra maestra ng bulda at paghar. May mga barot sa iya na may magalong twist, mga eleganteng gown na gawa sa pinya at abaka na may budang disenyo ng kalikasan. Bawat piraso ay may kaluluwa. Bawat tahi ay may kwento. Sa grand opening ng Hiraya Atelier, ang espasyo ay puno ng mga tao, mga kaibigan, mga mamamahayag, mga fashion enthusiast, at syempre, sina Fa at Lola Remedios. Si Skea, na ngayon ay kanyang business partner at marketing director, ay numiti ng buong pagmamalaki. Si Lola Remedios ay nakatayo sa tabi ni Ellen. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Hawak ni Ellen si Hiraya, ang kanyang anak, na nakasuot ng isang maliit na puting danik na may buldang sampagita. Ngumiti si Ellen, isang ngiti na mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang atelier, ang kanyang mga disenyo, ang kanyang anak, at ang kanyang mga kaibigan, at pamilya na nasa paligid niya. Alam niya na hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. May mga sakit, may mga pagsubok, may mga panahon na pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang kanyang sarili. Nahanap niya ang kanyang Hiraya. Hindi lamang siya nakaligtas sa bagyo, lumabas siya mula rito ng mas matatag, mas maganda, mas may layunin. Ang manso ng red wine sa kanyang dating damit ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang paalala ng kanyang laban, ng kanyang pagbangon, at ng kanyang tagumpay. Ang araw ay sumikat sa pulo
ng pangarap. At ngayon, ang araw ay sumisikat sa buhay ni Elena Reyes, kasama ang kanyang hiraya, ang kanyang pinakamamahal na pangarap na nagkatotoo.